Si Michael Ward, 25 anyos ay nag-qualify sa UK at agad pumunta sa North Sea kung saan nakilala niya si Tony Prangley. Si Tony, 28 ay tulad ni Michael, mahilig din sa pakikipagsapalaran at mataas na sahod mula sa bago at delikadong trabaho. Sina Michael at Tony ay saturation diver sa North Sea. Ang oil field sa North Sea ay malaking reserba ng langis at gas na nasa North Sea Basin sa pagitan ng baybayin ng Norway, Denmark at United Kingdom. Natuklasan ito nang sa huling bahagi ng dekada, si Senta at naging pangunahing tagagawa ng langis at gas simula noon. Noong 1978, mahigit 2,000 diver ang nagtatrabaho sa North Sea na may sahod na $5,000 bawat buwan. Sa halaga ng pera ngayon, nasa $23,000 yon kada buwan. Ang mataas na sahod ay kaugnay ng panganib ng trabaho. Si Michael at Tony ay nasa Star Canopus. Ang MS Star Canopus ay isang diving support vessel o DSV na ginagamit sa industriya ng langis at gas sa dagat. Isa itong barkong may dynamic positioning. Ang barkong may dynamic positioning ay otomatikong nananatili sa posisyon gamit ang mga thruster sa paligid nito. Kinokontrol ng computer ang sistema gamit ang mga sensor na nagbibigay ng impormasyon sa computer tungkol sa posisyon ng barko. Dinisenyo ang teknolohiyang ito para mapanatiling nakapirme ang malalaking barko kahit laban sa mga puwersa ng kalikasan. May saturation diving system para sa 12 diver ito na nagpapahintulot sa mga diver na magtrabaho sa lalim na hanggang 900 talampakan. Ang dive bell ay bumababa sa moon pool, isang malaking butas sa barko na nagpapahintulot sa mga diver na pumasok at lumabas sa tubig habang nakapirme ang barko. May tirahan ito para sa 81 tauhan at nananatili sa dagat ng 45 araw kada biyahe. Nakatira sina Michael at Tony sa saturation habitat kasama ang 10 iba pang lalaki na nagpapalitan ng shift para tuloy-tuloy ang trabaho. Noong Nobyembre 26, 1978, ang Star Canopus ay pinananatiling nakapwesto sa hilagang silangan ng Beryl Alpha platform. Ang Beryl Alpha Oil Platform ay isang nakatirik na bakal na estruktura sa UK sektor ng North Sea, mga 208 milya hilagang silangan ng Aberdeen, Scotland. Itinayo noong 1975 ito ay pagmamay-ari at pinapatakbo ng Apache North Sea Limited. Ang plataporma ay nasa Beryl Oil Field, isa sa pinakamalaking oil field sa North Sea. Bumaba ang produksyon ng langis ngayong taon at nahuli na ang mga gawain sa ilalim ng dagat dahil paparating ang taglamig. Kailangan nilang makahabol at ang maayos na panahon ay nagbibigay ng pagkakataon mabawi ang nawalang oras. Matiyagang naghihintay sina Tony at Michael, handang lumusong kapag ginutusan. Pinapalipas nila ang oras sa baraha at pagbabasa. Mahirap magbasa kapag nasa matinding presyon ng katawan, pero kailangan ng mga binata ng pampalipas oras. Para silang nakakulong sa kabaong ng 28 araw kasama ang grupo ng mga lalaking pilit manatiling matino at magpalipas oras bago makauwi sa pamilya. Isang buwang trabaho, isang buwang pahinga sila. Si Kapitan Roy Forsyth ng Star Canopus ay nakikinig sa ulat ng panahon. Ipinahayag ng London Weather Center na magkakaroon ng bugso ng hangin na aabot sa 40 knots mula alas 7 ng gabi hanggang hating gabi. Isang taon pa lang ang Star Canopus at kahit na mayroon siyang pinakabago at pinakamahusay na teknolohiya para sa panahong yon, ang dynamic positioning system nito ay limitado sa 18 hanggang 20 knots kapag tinatamaan ng hangin sa gilid, kaya itinigil ni Kapitan Forsyth ang pagsisid. Naranasan ng Star Canopus ang malalakas na bugso ng hangin na umaabot sa 40 knots noong alas 8:30 ng gabi at muli noong alas 10:45 ng gabi na naging dahilan para mapalayo siya sa kanyang posisyon. Pero pagsapit ng 12 oras na shift sa ating gabi, gumanda na ang kanahon nang pumasok sa tungkulin si supervisor ng pagsisid na si Robert Kelly. Sinabi ni Superintendent ng pagsisid na si Ed Hammond kay Kelly na bumuti ang panahon at dapat nang ibalik ang mga diver. Inutusan ni Kelly sina Michael at Tony na maghanda. Malapit sa Beryl Alpha platform na pinagtatrabahuhan ng Star Canopus, naroon din ang Hakon Magnus, isang Norwegian semi-submersible. Isang deep water drilling rig na dinisenyo para sa matitinding kondisyon gaya ng North Sea na may habang 380 talampakan at lapad na 270 talampakan. Bilang semi-submersible, lumulutang siya bilang platforma. Kapag pinuno ng tubig ang mga pontoon, mas matatag siya kahit sa magulong dagat. Para manatili siya sa pwesto, may malalaking kadena ng angklas sa 4 na sulok. Humihina na ang hangin at ang wind speed indicator ay nasa 15 hanggang 20 knots.
Kinumpirma ni Kelly sa kapitan at dive superintendent na maayos ang panahon para sa pagsisid. Kaya alas 2:40, inilunsad niya ang bell na sina Tony Prangley at Michael Ward ang sakay. Bumaba ang dive bell sa isang hoist wire na nakasabit sa moon pool mula sa Star Canopus. Bandang alas 3:02, nag-lockout si Michael, ibig sabihin ay nasa tubig na siya. Ngayong araw, ang trabaho niya ay ikabit ang 6 pulgadang tubo sa raise ng langis paakyat sa plataporma. Si Tony ang sumusuporta kay Michael mula sa loob ng dive bell. Siya ang maglalabas ng umbilical ni Michael, sisiguraduhin ang daloy ng gas at babantayan ang komunikasyon. Nakita ni Michael ang nakausling tubo sa pader ng konkretong base at nagsimulang ikabit ang riser. Matapos ang 8 minuto, tinawagan ni Kapitan Forsyth si Kelly sa Dive Control Center para sabihing may paparating na unos ayon sa radar ng barko. Inutusan ni Kelly si Michael na bumalik sa bell at doon siya naupo ng 40 minuto. Pagsapit ng alas 4, bumalik si Michael sa trabaho. Pagdating ng alas 5:45, nagbago ang hangin at umihip mula Hilaga sa 40. Nuts tinamaan ang tagiliran ng Star Canopus at hindi kinaya ng dynamic positioning system nito. Dumating ang hangin ng walang babala at hindi tulad ng karaniwang bigla ang bugso. Umihip ito sa 40 knots at hindi tumigil. Sa dive control, si Supervisor Kelly ay nasa control panel nang biglang umilaw ang amber warning at tumunog ang diver alarm. Inutusan agad ni Kapitan Forsyth ang mga diver na bumalik sa bell. Ipinasa ni Kelly ang mensahe kay Michael na agad tumigil at lumangoy pabalik sa bell. Tinanggal niya ang helmet sa trunking habang inaayos ni Tony ang umbilical. Sa ibabaw, tinangay ng malakas na hangin ng Star Canopus, patagilid at bumangga ito sa overhang ng Beryl Alpha platform. Nabali ang palo ng barko at bumagsak sa deck. Kasabay nito, itinulak ng hangin ng barko paatras papunta sa Hakon Magnus. Agad inalis ni Kapitan Forsyth ang barko sa dynamic positioning at tinangkang paikutin ang unahan palabas para maiwasan ang bangga sa mga nakalubog na ponton ng Magnus. Pinindot niya ang dive abort alarm at tinawagan ang dive control. Sa dive control, hinihintay ni Kelly sina Tony at Michael na isara ang bell nang umilaw ang pulang dive abort indicator. Tinawagan muli ni Kapitan Forsyth si Kelly para sabihing ibalik ang mga diver sa bell. Tinawagan ni Kelly ang bell at sinabi ni Tony na may problema sila sa paghila ng umbilical ni Michael. Nasabit ito sa kung anong bagay sa labas ng bell. Hindi nila maisara ang hatch hanggat di natatanggal ang umbilical. Gusto sanang lumabas ni Michael para ayusin pero hindi siya pinayagan ni Kelly. Imbes, inutusan niya si Michael na ihagis ang dive helmet palabas ng bell para matanggal ang pagkakasabit ng linya at subukan muli, ngunit hindi umubra. Samantala, may bagong mensahe si Kelly mula kay Kapitan Forsyth na nagtatanong kung hinila na niya ang bell. Ipinaliwanag ni Kelly ang delay at sinabing aabisuhan niya ang bridge kapag nagsimula na ang recovery. Inutusan niya sina Michael at Tony na putulin agad ang hose. Sa walang katapusang sandali, bumangga ang bell sa plataporma. Mabilis na pinutol ni Tony at Michael ang hose, sinelyuan ang bell at nag-ulat sa topside. Sa dive control, pinapanood ni Kelly sina Michael at Tony sa monitor habang itinaas ang bell. Binabanggit ni Tony ang lalim kada 33 talampakan. Nang 100 talampakan na lang ang laya ng bell mula sa ibabaw, biglang tumayo si Tony, tinaas ang kamao sa balikat at sumigaw, "All stop." Sa monitor, tila may pinapakinggan siya. Sumunod si Kelly sa utos niya. Mula sa dive control, kitang-kita niya ang moon pool. Nakikita niyang may mali. Ang bell umbilical at clamp weight guide wires ay hindi tuwid na nakabitin sa moon pool kundi nakahilig papunta sa unahan ng barko. Malakas ang pagyanig at panghinginig ng trolley na may mga wire. Pagkatapos, nawala ang video feed mula sa mga diver. Tinangay ang Star Canopus sa anchor chain ng Hakon Magnus at naputulat ng linya mula barko sa dive bells. Ang life support umbilical, pangunahing lift wire at clamp weight guide wire ang kanilang recovery system. Bumagsak sa ilalim ng dagat ang bell na may sina Tony at Michael. Mabilis silang hinila ng clamp weight hanggang 300 talampakan. Malakas silang bumagsak sa seabed na yanig pero hindi nasaktan. Hindi nila inasahan ang nangyari. Nawalan sila ng mainit na tubig kaya bumaba ang temperatura sa bell. Nawalan pa ng koneksyon sina Michael at Tony sa barko kaya kailangan nilang mag-isa kumilos. Una, kailangan nilang tiyakin na mananatili silang kasing init hanggat maaari. Ibig sabihin, kailangan nilang tumayo o umupo palayo sa mga pader ng bell dahil mabilis nitong huhugutin ng init mula sa kanilang katawan. Pagkatapos, kailangan nilang magpasya kung dapat ba nilang pakawalan ang clamp weight. Sinanay silang manatiling kalmado at maghintay ng tulong pero naputol ang komunikasyon. Hindi rin nila alam kung mahahanap sila ng barko na may sarili ring problema.
Kung bibitawan nila ang clamp weight at lumutang pataas, pwede silang matangay ng agos palayo sa barko at mawala sa dagat. Nagdesisyon silang kumalma at magtipid ng lakas. Kapag hindi dumating ang mga magliligtas, sa kanila pakakawalan ang drop weight at iahon ang bell. Hindi mapakawalan ni Tony at Michael ang bigat mula sa loob ng bell dahil nakakandado ito sa panlabas na frame. Walang stage ang bell kaya walang plataporma sa ilalim nito para magbigay ng espasyo sa pagitan ng hatch at seabed. Nanatili silang kalmado at nagsikap magpainit. Lumipas ang isang oras tapos isa pa. Talagang nilalamig na sila. Alam nilang ang tanging paraan para mapakawalan ang clamp weight ay ang lumangoy palabas sa nagyayelong tubig. Kung hindi sila agad umalis, kulang na ang init ng katawan nila para makabalik ng buhay sa bell. Kaya nagpasya silang buksan ng hatch at pakawalan ang clamp weight. Inikot nila ang mga bolt na nagsiselyo sa hatch at binuksan ang hatch papalob. Nang hina ang loob nila, barado ang hatch. Nakapatong ang bell sa buhangin at wala silang malalabasan. Sa ibabaw naman, gumagawa na ng plano ng pagsagip. Malinaw na walang strobe flash ang bell na sana'y makakatulong sa rescue diver na mahanap ito sa dilim. At inalis ng crew ng Star Canopus ang bell transponder bago pa ang pagsisid. Ang transponder ay gamit na nagpapadala ng signal para matulungan ang rescue team tukuyin ang lokasyon. Nangyari rin ito sa aksidenteng pagsisid sa Wild Drake. Iwan ko ang link ng video para mapanood mo mamaya. Kung mawala ang dive bell, may gamit ang diving support vessel para hanapin at sagipin ito. Ngunit ang Star Canopus ay sira na at nilalabanan ang malalakas na hangin. Karaniwan, magagamit niya ang sonar para hanapin ang signal ng transponder ng nawalang bell. Tinanggal ang transponder kaya kailangan niya ng tulong para mahanap at mabawi ang bell. Paparating na sina Intersub 4 at Uncle John para tumulong. Ang Intersub 4 ay isang barkong pagmamay-ari ng International Submarines at may ROV para hanapin ang nawalang bell at may sakay na saturation dive team. Ang Uncle John ay isang semi-submersible oil platform na mas maliit kaysa Hakon Magnus. Dahil sa malakas na hangin at pag-iwas sa anchor chain ng Hakon Magnus, 4.5 oras bago natagpuan ang kampana. Isang dive team mula Intersub 4 ang gumaba. Alam nila ang lugar ng pagbagsak ng kampana at kailangan na lang hanapin ito ng mga diver at i-guide ang kable ng pang-angat ng crane papunta rito. Matapos ilang pantatangka, naikabit nila ang hoist wire. Mahigit 13 oras nang lumipas nang simulan nila ang pag-angat. Humihiwalay ang kampana mula sa ilalim ng dagat at habang umaangat ito, ang laylay na katawan ni Michael Ward ay nahulog mula sa trunking ng kampana at nagsimulang lumutang pataas sa ibabaw ng tubig. Nang sa wakas ay umabot sa ibabaw ang kampana at tatagpuan ang katawan ni Michael, parehong patay na ang dalawang diver. Hindi malinaw kung patay na sila bago ang pag-angat, pero ayon sa ulat ng coroner, nalunod si Michael dahil napunta siya sa tubig at hypothermia naman ang ikinamatay ni Tony Prangley.